Biglang kinilig si Clara na maisip ang binata. Grabe, hindi ganito ang nararamdaman niya kay Giancarlo dati. Iba ang kilig na hatid ngayon ni Adrian sa kanya. Sinuot niya ang salamin sa mata nang matapos na siyang maglagay ng manipis na kolorete sa mukha. Hindi niya itinali ang buhok. Maayos sa sinuklay niya iyon at nalagyan ng clip sa magkabilang gilid. Lumuwang ang ngiti niya sa itsura niya. Flat shoes pa rin ang suot niya. Hindi pa rin niya carry ang high-heeled shoes. Isinukbit na niya sa balikat ang shoulder bag tsaka inayos ulit ang buhok bago lumabas ng kwarto. Matagal na napatingin siya sa saradong pinto ng kwarto ni Adrian sa harap niya. Pinamulahan naman siya ng mukha na maalala ang nangyari sa kanila sa loob ng kwarto na iyon. Nakayuko siya habang nagpunta sa dining room. Nahiya siyang magtama ang mga mata nila ni Adrian. "Good morning!" Bati ni Mrs. De Luca. Napaangat ang tingin niya para batiin din ito. Nakatutok sa kanya ang tingin nito at ni Giancarlo. Tinitigan niya ang bakanting upuan ni Adrian. "Good morning po sa inyo." Medyo nawalan ng sigla ang boses niya nang malaman na wala pala doon ang binata. Natutulog na pa kaya ito? By the way, Adrian will meet the big boss of the finest corporation, so baka mamaya pa yon. Napansin yata ni Giancarlo. Matagal na napatitig siya sa upuan ni Adrian. "Good morning po sa inyo." Medyo nawalan ng sigla ang boses niya nang malamang wala pala doon ang binata. Natutulog pa kaya ito? I think you look different today. May nanliligaw na ba sa'yo sa office? Hindi niya inaasahang tanong niyo ni Mrs. De Luca. Napaghahalata pa lang nagpapaganda siya. Hala, hindi naman sinabi maganda ka eh. Ang sabi, you look different. Ang atribito talaga ng utak ko. Ay, wala po. Nag-ayos lang po ng konti kasi syempre, nakakaya naman pong humarap sa mga big clients. Palusot niya. Tumango-tango lang ang matanda. Alanganing naglagay rin siya ng pagkain sa plato niya. "Anong oras pala kayo umuwi ni Adrian kagabi?" Si Giancarlo naman ang nagtanong. Muntik pa niyang mahulog ang kutsarang hawak sa tanong na iyon. Napatingin siya sa lalaki. Mataman nga siya nitong pinagmamasdan habang hinihintay ang sagot niya. Hindi ko na matandaan yung oras po kasi inantok na agad ako nang dumating kami." "Kamusta naman yung date ni Adrian kagabi?" Sa tingin mo siya talaga si mysterious woman?" Dugtong tanong na Giancarlo na ipinagpatuloy na ang pagkain. "Parang hindi naman po yata. Hindi naman nasabi ni Adrian ko siya na nga yung hinahanap niya." Mabuti na lang at natuon na sa date ni Adrian kagabi ang tanong, kaya't medyo nawawalan ng feeling guilty moment niya. Patingin-tingin pa rin siya sa bukana ng dining room at nagbabaka sakali. Napapasok ang binata doon pero hanggang matapos na sila, wala pa rin siya. Bahagya siya nalungkot at hindi man lang ito nakita bago pumasok ang trabaho. Ang sabi kasi ni Giancarlo, sa company building ng The Finest Corporation gaganapin ang meeting. Maaring hindi maglalagi sa office si Adrian buong araw. Kay Giancarlo siya sumabay papuntang office. Naiilang naman siya dahil panay ang tingin nito sa kanya at para bang curious ito na ewan. May alam kaya ito sa kababalaghang nangyari sa kanila ni Adrian kagabi? Ay, wag naman sana. Napa-sign of the cross pa siya habang naipanalangan iyon. Dahil wala si Adrian, sinama siya ni Giancarlo sa opisina nito. May mga pinapagwatong report kaya doon siya pumesto sa isa pang mesa sa loob ng opisina ng lalaki. Napapatingin pa siya sa phone niya at umaasa na may matatanggap na text mula sa binata pero wala itong paramdam. Pareho na silang busy ni Giancarlo sa ginagawa nang may mahihinang katok silang narinig tsaka bumukas ang pinto. "Good morning!" Automatikong napaangat ang tingin niya nang marinig ang boses ni Adrian. Ngingiti sana siya nang matigilan. May kasama tong magandang babae na ngayon lang niya nakita kaya sure siya hindi yun isa sa mga Bonells ng Dynasty. "Good morning!" Bati ni Giancarlo tumayo para batiin ang babaeng kasama ng kakambal. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng binata. "Meet Annika Bronson." "Brother, Giancarlo." Pagpapakilala ni Adrian sa babae. "She is the daughter of one of the stockholders of the Finest Corporation. Annika, this is my twin brother." "Nice meeting you, Miss Annika. We are honored to welcome you in this big project. We are so excited to have you in our team. I believe, ikaw ang unang lalabas sa ad na gagawin ni Adrian next week, right?" Nakipagkamay na si Giancarlo sa babae nang kumpirmahin iyon. "Yes, wow! You two look exactly the same. I can't decide kung sino sa inyong mas gwapo." Bakit pati boses nito? Grabe ko makapagpa-insecure. Narinig pa ni Clara na sabay tumawa ang kambal. "I'd like to also introduce to you Miss Clara Ibarra. She is one of the people who will assist us in the project." Saka lang niya tinignan ni Adrian nang pinakilala na siya nito. Agad nang tumayo siya at lumapit sa babae para makipagkamay.
Oh, nice. It's just pleasure knowing you, Clara. Nakangiting tinanggap naman ng babae ang kamay na inabot niya. Tipid nang umiti lamang siya sa babae, saka mabilis na bumalik na sa pwesto niya. I will just give her a tour here in the building, then sumunod ka na sa conference. So we can discuss something here. Paalam ni Adrian kay Giancarlo. Okay, I will just finish signing the documents, then susunod na ako. Hindi inaalis ni Clara ang tingin kay Adrian. Umaasang ibabaling ulit nito ang mukha nito sa kanya at ngingitian siya ng matamis. Umalis na ang dalawa pero wala na siyang natanggap kahit sulyapan lamang mula sa binata. Parang gusto niyang maiyak. Bakit ganon? Ang akala niya mas magiging sweet ito sa kanya. Inaasahan niyang tititigan ulit siya nito na parang sinasamba gaya ng mga titig na ibinibigay nito sa kanya kagabi. Bakit kung kumilos ito'y parang walang namagitan sa kanila? Napahawak siya sa dibdib dahil sa sobrang sakit ng kirot na nararamdaman niya. Hindi ganon kasakit ang naramdaman niya kay Adrian dati nang malaman niyang ikakasal na ito. Mas masakit ang ngayon. Parang tinatadtad ng pinong-pino ang puso niya. Are you okay, Clara? Tanong ni Giancarlo nang mapansing di pa rin niya inaalis ang kamay sa dibdib. Saka lang siya parang nahimasmasan. Opo. Maikling sagot niya na tinuon ng pansin sa ginagawa. Sinigurado niya muna ang utak. Ayaw niyang isipin si Adrian. Ayaw niyang isipin ang mga tanong na meron siya ngayon. Ayaw niyang isipin na nangyari kagabi. Baka bigla na lamang siyang mapakagulhol nang wala sa oras. Sa kabilang banda, ilang araw hindi nagre-report si Adrian sa office dahil kabi-kabila ang meeting na pinupuntahan nito. Hindi na nito nakakasabay lagi sa pagkain. Mas lalo tuloy hindi mapalagay ang pakiramdam niya. Namimiss niya ito lagi at nahiya naman siyang tawagan na lang ito basta nang wala namang dahilan. Gabi-gabi naman lagi niyang pinapakiramdaman kung dumating na ito at saka matutulog kapag narinig na niyang bumukas na ang pinto ng kwarto nito. Sa susunod na linggo, sisimulan ng advertisement video para sa brandy ng The Finest Corporation. Babiyahe sila sa Palawan at kasama nila ang main model na si Anika. Biglang sumimangot ang mukha niya nang maalala ang babae. Malapit nang mag-alas 12 ng gabi at wala pa nga si Adrian. Ayaw niyang makapag-isip ng kung ano-ano tungkol dito dahil alam niya sobrang busy ito lately. Si Adrian na may hawak din kasing iba pang clients kaya't kay Adrian muna pinaubaya ang project ng pinaka-importante nilang kliyente. Hindi niya na namalayan kung gaano katagal siya naghintay pero nakatulugan niya na ang paghihintay dito. Sabado, excited na siyang mag-uwian dahil darating si Alicia. Lumawas to ng Maynila dahil may asikasuhin kaya't makikita sila noong araw na iyon. Pagkalabas parang ng building, nakita na niya ang paghihintay dito. Sabado, excited na siya mag-uwian. Ang kaibigan niyang matalik nakatayo sa labas at tikatangla sa mataas na gusali ng Dynasty Agency. Napangiti siya dahil miss na nga niyang kaibigan. Wala pa ring ipinagbago ang itsura nito. Alicia! Sigaw niya at saka tumakbo palapit sa babae. Napatingin naman to agad sa kanya at malaki din ang ngiting isinalubong sa kanya. Mahigpit na nagyakapan pa silang dalawa. Grabe, hindi na librarian ang dating mo ngayon ah. Sabi nitong pinagmamasdan pa siya mula ulo hanggang paa nang bumitiw sa yakap nila. Oh, mukhang ano na lang. Mukhang magiging Mrs. De Luca na nga. Ibinulong pa nitong huling sinabi ng may dumaan ding mga empleyado na papauwi na. Biglang nawala ang ngiti niya. Di pala niya nabanggit kay Alicia ang tungkol sa pagbabago ng damdamin niya. Wala itong ideya tungkol sa nararamdaman niya kay Adrian. Ang alam niya kasi si Adrian ang crush na crush ito dati. Don't tell me na walang ganap sa ilang months na nandito ka. Akala ko gagawin mong lahat para sa sinisinta mong sa Giancarlo. Napansin kasi nito ang reaksyon ng mukha niya. Ngumiti lamang siya ng tipid at saka inaya itong kumain na muna. What? Namimilog ang mga mata ni Alicia. Nang aminin niyang si Adrian ang gusto niya, nasa isang fast food chain sila noon at magsisimula na sanang kainin ang order nila nang umamin siya sa kaibigan. Galit ka ba? Hindi ko naman sinadya talagang mabaling sa kanyang feelings ko. I'm sorry, Alicia. Nagigilty na tanong niya na hindi inaalis ang tingin sa mukha ng babae. Bigla itong tumawa na ikinagulat niya. Ano ka ba? Di naman ako katulad mo na nagka-crush. Mula nang nawala ang banda nila, nawala na rin ang pagka-crush ko kay Adrian. Saka lang siya nakahinga ng maluwag sa nalaman. Nagdadalawang isip talaga siyang sabihin yun sa kaibigan dahil pakiramdam niya trinaydor niya ito. So paano nangyaring siya na ang gusto mo? Excited pang tanong ni Alicia na nagsimula ng kumagat sa burger na hawak.
Nagkwento nga si Rito. Kilig na kilig naman to habang nakikinig. Ginayo mo man na ba siya? Umiling siya. Ay nako, nasa na yung Claring na malakas ang fighting spirit? Ilang buwan ka na rito, wala pa ring progress? May nangyari na sa amin. Pabiglang amin niya. Biglang nasamid si Alicia sa inamin niya. Mabilis na uminom agad to ng tubig tsaka hindi rin naman makapaniwala na tumitig sa kanya. Kaya pala, parang kakaiba yung aura mo. Lumalabas pa talaga yung glow kapag pinandilatan niya ito ng mata kahit namumula ang mga pisngi. Biglang napasigaw to na parang kilig na ewan. Hoy, sira! Napalingon pa si Clara sa mga tao sa paligid na napatingin sa kanila. Wala namang pakialamang kaibigan niya at kulang na lamang mga isa-isa kinaupuan. Ang daya mo na talaga. Hindi ka na nagkukwento ha, Dax ba? Binulong ulit ito ang huling tinuran. Anong Dax? Napalakas yata ang boses niya dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. Malaki ba? Malaki ba yung ano ni Adrian? Ang bastos naman ito oh. Namumula na naman ang mukha niya sa tanong ng kaibigan. Tukso naman na nakikita niya sa isip ang malaking ano ni Adrian na tinutukoy ng kaibigan. Aba, parang malaki nga. Kainin mo na kayang hotdog na in-order mo? Nanunuksong sabi pa nito. Sira talaga tong kaibigan niya. My niece wants me to order her favorite kiddie meal. I'm sorry if I dragged you here. Napalingon siya sa pamilyar na boses na iyon. Malapit kasi sila sa pinto kaya't dinig na dinig niya ang babaeng kakapasok lang. At hindi nga siya nagkakamali. Si Anika nga ang nagmamayari ng boses na iyon. It's okay. Let me just order for you. Kumain na lang din tayo. Namiss ko nang kumain dito eh. Mas lalong pamilyar sa kanya ang boses ng lalaking kasama nito na walang iba kundi si Adrian. Pareho nakasuot ng dark shades ang dalawa para siguro hindi agad makilala ng mga tao. Pero kahit natatakpan ng mata ng mga ito, ay pinagtitinginan pa rin sila ng mga tao doon. Mukha kasi sila mga modelo na naligaw sa lugar na iyon. Kaani ka ba laging busy si Adrian? Siyempre, magsisimula na nga ang shooting ng video ng babae next week. Pina-finalize na siguro nila iyon kasama ng mga gagawa ng video. Pero silang dalawa lang naman na magkasama ngayon. Sinundan ng tingin ni Alicia ang tinitingnan niya. Si Adrian ba yun? Hindi umiimik si Clara. Inalis na ang tingin sa dalawa. Mas larang nawalan siya ng ganang kumain. Hala, wala namang girlfriend si Adrian ngayon, hindi ba? Model yun ng agency. Parang gusto na sanang palubagin ni Alicia loob niya. Umalis na tayo dito. Biglang aya niya at tumayo na kaagad. Hindi siya lumingon sa direksyon ni Adrian dahil ayaw niya makita siya ng mga ito. Tahimik na sumunod lang si Alicia at tumayo na rin. Sa kamag-anak nito ulit matutulog si Alicia at kinabukasan na uuwi na sa kanila. Inayon nitong doon na rin siya matulog. Total kilala din naman siya sa kamag-anak nito dahil doon sila tumuloy. Nung minsang lumuwas sila ng Maynila dati para maglakwat siya. Pumayag agad siya dahil ayaw niyang umuwi kina Adrian. Ayaw na muna niyang magmukmok sa kwarto lalo't kumikirot ulit ang puso niya sa nasaksihan kanina. Masayang pinatuloy ulit sila ng mga kamag-anak ng kaibigan sa bahay ng mga ito. Hindi kasi alam ng mga ito na doon na siya nagtatrabaho, kaya't excited ang mga tong malaman yon mula kay Alicia. Pansamantala niyang nakakalimutan si Adrian dahil nalilibang siya doon. Tinawagan niya si Giancarlo para magpaalam na hindi siya uwi ng bahay ngayong gabi. Baka kasi mag-alala ang mga ito at kapag napansing wala siya. Di naman nagtanong ng marami si Giancarlo nang magpaalam siya. Pinahiram siya ng damit ni Alicia na pwede niyang itulog kinagabihan. Sa kwarto ng pinsan nito sila natulog. Pareho silang nakahiga sa kama na magsalita ito. Okay ka lang, Clara? Worried na tanong ng kaibigan. Sasagot sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Natigilan siya na makitang si Adrian tumatawag. Matagal tinitigan niya lang ang screen ng phone bago niya sinagot iyon. Hello? Where are you? Yun agad ang bunga dito sa kanya. Napaisip tuloy siya kung may pupuntahan ba sana sila ng gabing iyon. Baka kasi nakaligtaan niyang may nakaschedule ito late date sa isang nagkiklaim na mysterious woman. May lakad po ba sana tayo? Ibinalik niya na sa formalidad sa pakikipag-usap sa binata. Hindi ka raw uuwi ng bahay. Bakit? Nasaan ka ba? Sino kasama mo? Parang di naman ito narinig ang tanong niya. Idinikit pa ni Alicia ang tenga sa phone niya para makiusyoso. Clara, may extra unan pa ako rito oh. Alam ko gusto mo ng mga yakap na malaking unan. Bigla namang pumasok ang lalaking pinsan ni Alicia sa kwarto nila dahil di pa nila iyon isinara. Humingi naman to ng paumanhin sa pamamagitan ng senyas nang may pansing may kausap pala siya sa phone. Who's that guy? Bakit ka binigyan ng unan? San ka ba?
Sunod-sunod ang tanong ni Adrian nang magrinig ang pinsan ni Alicia. Andito sa kaibigan ko. If wala naman po tayong lakad, ibababa ko na muna ang phone. Bukas pa naman yung second date niyo para sa special edition ng magazine. Di po ba? Uuwi naman po ako bukas. Hindi ito nagsalita kaagad sa kabilang linya. Sinong kasama mong matutulog sa kwarto? Maya-maya ay tanong nito. Kaibigan ko. Babae o lalaki? Siyempre, babae. Pakiusap nga, yung kaibigan mo? Lo, hindi niya tuloy alam kung seryoso ba ito. Claire, nasaan ang kaibigan mo? Wala sa loob na binigay kay Alicia ang phone. Kakausapin ka raw. Nakakunot pa siya nanood dahil sa pagtataka. Namilog ang mga mata ni Alicia na agad naman na kinuha ang phone. Hello po, si Adrian po ba ito ng Chronicles Band? Number 1 phone po niyo ako dati pa. May complete set po ako ng album ninyo at saka nakapanood din ako ng concert ninyo doon po sa lugar namin. Hinayang na hiyang talaga ako nang biglang nawala ang banda ninyo. Dire-diretsong sabi ni Alicia nang kausapin ang binata. Hindi niya alam kung ano pa ba ang isasagot ni Adrian sa kabilang linya, pero nakita niyang tuwang-tuwa si Alicia habang kausap ang binata. Hindi na nga nirendahan ang bibig ng kaibigan niya na panay ang kwento tungkol sa pagiging diehard fan ito ng lalaki. Sige, sayang po at maagang biyahe ko bukas pa uwi. Hindi ko na tuloy mapaunlakan na imbitasyon ninyo. Sige po, next time na lang. Ay sige, ibibigay ko na ang phone sa kanya. Mabilis kinuha nga ni Clara ang phone sa masayang-masaya na kaibigan. Hello, yun lang ulit ang sinabi niya. Sana dinala mo ang kaibigan mo rito para makilala naman namin. Next time kapag luluwas siya rito sa bahay mo na dalhin at patutulugin, okay? Nag-iiba na ang tono ng boses ni Adrian ngayon. Hindi tulad kanina na parang inis na hindi niya mawari. Masigla at masaya na ang boses ng binata. Gusto mo bang sunduin kita dyan bukas? Mas lalo siyang nagulat sa alok nito. Wag na po, hindi ko po kasi alam kung anong oras ako uuwi. Tanggi niya. Okay, hihintayin kita bukas. Okay. Ibababa na sana niyang phone na magsalita ito ulit. Claire? Po? I miss you. Good night. Yun lang at nawala na ito sa linya. Napatulala-tuloy siya at nanatiling nakadikit ang phone sa tenga kahit wala nang binata sa kabilang linya. Hoy, bakit yun ang mukha mo? Nag-I love you ba? Panunokso ni Alicia. Umingo siya sa kaibigan. Tinanggal na nga sa tenga ang phone. Hindi niya mapigilang mapangiti. Hala, okay na agad siya? Sambit pa nito. At sabay pa silang napatawa ng kaibigan. Bumalik na ulit ang sigla niya dahil sa tawag na ni Adrian. Ang rupok mo, Clara. Sa kabilang banda. Maaga niyang inihatid sa terminal ang kaibigan kinabukasan. Alas 7 ng umaga siya nakauwi sa bahay ng mga Deluca. Matagal na napatingin siya sa pinto ng kwarto ni Adrian bago siya pumasok sa kwarto niya. Naligo siya agad saka nagbihis ng pambahay. Lumabas siya ng kwarto para pumunta sa hardin. Ayaw na muna niyang magkulong sa loob. Ang totoo niyan, lumabas talaga siya dahil nagbabaka sakaling makasalubong si Adrian. Nabimiss niya kasi talaga ang binata. Hindi rin naalis sa isip niya ang sinabi nito. Kagabi sa phone kaya tumaasa siya na pareho silang nasasabik sa isa't isa. Natigilan siya na makita si Mrs. De Luca na nagdidilig ng mga halaman nito. Naatras na sana siya pero nakita na siya na matanda. Good morning! Nakauwi ka na pala? Nakangiting bati pa nito. Lumapit na lang din siya rito at gumiti. Hindi kasama na matanda si Sheila dahil off ng nurse nito kapag linggo. Ang nasa tabi ang isa sa mga katulong ng pamilya. Good morning po, kararating ko lang po. You had your breakfast already? Yes po, tutulungan ko na po kayo dyan. It's okay, tapos na rin naman ako eh. Ibinigay nito sa katulong ang host na hawak. Umupo muna tayo rito. Hinila na siya ng matanda sa duyan. Pareho silang nakaupo nang utusan nito ang katulong na kumuha ng maiinom nila. You know what? Giancarlo just sighed. I deal with another big client yesterday. You are indeed our lucky charm. Na-mention na ba sa'yo ng mga apo ko na may paborito ako manghuhula? Hinawakan pa nito ang kamay niya habang masayang nakikipag-usap sa kanya. Napanunok si Clara. Para nagigilty na naman kasi siya kapag naungkat ang pagiging lucky charm niya kuno ay nadidikdik sa utak niya na parang niloloko niya ang pamilya de Luca. Ang masaklap ay kinuntsaba pa niyang lola niya sa kalokohan niya. Nasabi nga minsan sa akin ni Sir Adrian, yun tungkol sa manghuhula. Please stop calling them sir. Kung nandito lang tayo sa bahay. Hindi ka na iba sa amin kaya you can tell them and call them by their first names.
Sabay nito sa pagtawag ko ng sir kay Adrian. Okay po. What do you think about my grandsons? Anong mararamdaman mo kung sakaling isa sa kanila ang mapapangasawa mo? Oh, kulang na lamang masamid siya sa sariling laway sa narinig. Ngumiti muna si Mrs. De Luca bago nagsalitang muli. I know marami mga babae nagkakagusto sa kanila and until now wala pa ni isa man sa mga apo ko may planong bigyan ang apo ko sa tuhod. I'm sure you've heard about the cancelled wedding of Giancarlo. You see, gusto ko na talagang makita kahit isa man sa kanila na ikakasal. I don't see any hint that it will come true in the near future. Paghihimutok na matanda. Oh my gulay! Bakit sinasabi sa kanya iyon ni Mrs. De Luca? May sinabi ba ulit ang lola niya rito? To be honest, Clara, I really like you. I wish you will become a part of our family officially. Yun na. Nagpapahiwatig ng matanda. Kailangan niya makausap ang lola niya mamaya para alamin kung may sinabi ba ito na dapat siyang pakasalan ng isa sa mga apo ni Mrs. De Luca. Hindi pwedeng mangyari yun dahil isa ang patutunguhan kapag nagkaganon. Ang kasunduan nila ni Adrian, lalayo siya ng tuluyan sa pamilya nito kapag magsusuhestyon ng lola nito na dapat siyang pakasalan ng isa sa kanila. Hindi pa niya alam kung anong estado nila ni Adrian. Ayaw rin naman niyang tuluyang lumayo sa buhay ng mga ito. Napapansin kong nagiging malapit na kay ni Adrian. Do you think in the near future magkakadevelopan kayo ng feelings? Umaasang mukha na matanda na nakatingin sa kanya. Napatingin din siya rito habang nag-iisip kung talaga bang gusto siyang maging parte ng pamilya ng matanda dahil gusto talaga siya? Or sinabi lang nito yon dahil sa inaakala nitong siya talaga ang swerte ng mga ito? Kung ang panghuli ang dahilan, ano kaya magiging reaksyon nito kapag nalamang apo siya ng pinagkakatiwalaan nitong manghuhula? Ngayon niya tuloy pinagsisihan kung bakit sinalisali pa niyang lola niya sa kahibangan niya. Alam niya hindi magiging maganda ang dating noon kay Mrs. De Luca. Siguradong iisipin nito niloloko nila ito ng lola niya. Is there a possibility na magugustuhan mo si Adrian? Mas lalo siyang natulala sa matanda at hindi alam kung ano ang isasagot. La, andito ka na lang pala. Have you taken your medicine? Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakita na si Adrian, pawis na pawis ang mukha, walang suot na shirt. Kitang-kita ulit ang nagyayabang na mga muscles at abs nito na naliligo rin ng pawis. Kagagaling lang yata nito sa workout pero mukhang mabango pa rin kahit pawisan. Natigilan din ang binata na mapansin siyang katabi ng lola nito. Napatingin pa ito sa kamay niyang hawak-hawak pa rin ni Mrs. De Luca. Yes, iho. Nagkukwentuhan lamang kami dito ni Clara. Saka naman dumating ang pinakuhang juice ni Mrs. De Luca at binigyan sila ng katulong. Ano ang mangyayari kay Clara? Oras na malaman ni Mrs. De Luca na siya ang apo ng matandang manghuhula. May magbabago ba sa kanila? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.